Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, bukod sa inyong mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, atin pong ipagdadasal ang lahat ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa sa kanilang taunang pagsasanay o annual retreat simula ngayong araw na ito hanggang Friday. Ganon din po ating ipinagdadasal ang mga paring gumaka na nagsasanay din o nagkakaroon din ng kanilang retreat. Kasabay nito ang ating pananalangin sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, lalo na po kina Father Jesse Balilia at Father Lauro Abante and death anniversary ni Monsignor Francisco Aguila. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin at itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga kahinaan, kakulangan at kasalanan. Ipagpaubayan natin sa Kanya ang lahat ng ito at ihingi ng tawad na siyang nagpapalakas at naglilinis sa ating kalooban. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-aalis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon.
Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon, tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakikinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinutulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno, ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan. Bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Ang ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae't lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yaong nadugisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi na miminsan marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tiniis pag nananambitan. Dinirinig niya't sa taglay na hirap, kinakahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong,
Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sinabi ng binata, tinubad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kailan yung huling karanasan ninyo ng sayang? Di ba may mga karanasan tayo ng ganyan? Sayang. Kung ako sana ay buo na ang loob nung panahon na yon, kami sana ngayon. No? Di ba may mga ganyan? Yung totga kong tawagin ng mga millennials, the one that got away. Pero hindi nangyari. Bakit? Well, siguro sasabihin nyo ngayon, well, perhaps we're not really meant to be. Pwede naman nga. Pero, baka kayo din. Sana. Kung buo lamang ang inyong loob at that time. Kaya sayang. Kasi yung compatibility at yung mga gusto niyo ay pareho at iba pa. Sayang. Sana nandun ako sa magandang trabaho na yon ngayon. Kung hindi lang sana ako natakot at nag-appear ako sa last or final interview. Ganito na sana ngayon ang inyong narating. Sayang, akin sana yung negosyo na yan. Pero dahil nang hina ako at takot akong umutang, hindi na pa sa akin. Ang tawag dyan is lost opportunity. At marami tayong karanasan na ganyan. And I'm not only talking of career, I'm not only talking of probably financial matters. Nangyayari din po yan sa karanasan natin at pakikipagrelasyon sa ating kapwa, lalo sa Diyos. Maraming sayang na opportunity na kung ginrab sana natin, na dito na sana tayo sa antas na ito o level na ito ng kabanalan. Pero sayang, dahil di natin pinansin ang Diyos Ating binasta-basta ang kanyang binigay na biyaya. Kaya back to zero ulit tayo ngayon. Ganyan ang masasabi kong karanasan ng taong nagnanais na makarating sa langit. Nandun na siya. He's almost there. Nakaharap na niya ang ating Panginoong Jesus na sa dami ng naghahanap sa Kanya at gusto siyang makasalamuha at makita, ay nabigyan siya ng pagkakataon. Nakausap niya. At binigyan na ng ating Panginoong Jesus ng mga guide kung papaano magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pero may kahuli-hulihang bagay na hindi siya na-give up. Sumusunod siya sa utos, sa 10 utos ng Diyos. Matuwid ang pamumuhay, maka-Diyos. Pero meron siyang bagay na sa kahuli-hulihan ay nakakapanghinayang.
na hindi niya nag-give up. Ano yon? Yung attachment niya sa kanyang material possessions. Nakakapanghinayang, di po ba? Sayang, dahil almost there, pero hindi pa rin. Dahil hindi niya naibigay lahat-lahat sa Diyos. Kahuli-hulihan, back to zero uli. At ganyan tayo, mga kapatid. Yung taong mayaman na ito, ay tayo rin. Nandun na tayo. Nandun ang ating isip. Magbabagong buhay na ako. Susunod na ako sa Panginoon. Straight na ang buhay ko. Promise. Nandoon sa inyong isip yun. Pero nang makita nyo muli ang inyong kaaway, ayun na naman. Balik na naman kayo sa dati. Hindi nyo na naman kayang magpatawad. Namumuhi na naman kayo. Gusto nyo mang gumanti, gusto nyo na namang pumatay. Sayang. Kasi nandun na sa inyong isip yung pagbabago. Sinasabi nyo na magpapatawad ako. Sinasabi nyo na nasusundan ko na si Lord. Nakukonsensya na ako sa aking mga ginagawa. Pero nang makita nyo muli ang inyong kaaway, back to zero. Bakit? Meron kasing sa puso pa ninyo na hindi nyo na isusurrender sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, yan ang paanyaya sa atin. Huwag nating panghinayangan ang bagay na hindi naman makakatulong sa atin para makalapit sa ating Panginoong Hesus at masundan siya. Because ang kapalit niyan ay napakalaki. Ang kapalit niyan ay buhay na walang hanggan. Kaya hindi natin dapat ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na kung saan ang kaya lang namang dalhin tayo o kayang dalhin lamang tayo ay dito sa mundong ibabaw. Hindi kaya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayong umagang ito, sana yung ginugusto ng ating isip na makasunod at makapagbagong buhay, ay siya ring maging laman ng ating puso, at pag naging laman ng ating isip at puso, siya ding maging pagkilos natin. Hindi sapat na gusto lang natin. Hindi sapat na laman lang ng ating puso. Dapat, kung gusto nating sundan ang ating Panginoong Hesus, isinusurrender natin lahat sa Kanya. Wala tayong itinatago. Wala tayong hino-hold back. Para hindi tayo manghinayang sa bandang huli. Dahil ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Magsatayo po lahat. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikiisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magpapapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang Katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang pagkakahati-hati na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapi namin ang sanhi ng pagkakawatak-watak sa aming sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsatayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangumubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ika-4, sa darating na August 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis
ay sa ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling, tulad ng spiritual counseling, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Ay, 54 lang pala Sister Sally na Arcelias. Oo. Hindi ka na-stroke na. Sino? Naman na siya. Yun na naman kaganon pa yung kamay niya. Mag-out. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo po ngayon ay nasa ika-18 araw na ng Agosto, ika-20 Lunes sa karaniwang panahon. Paanyaya, tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo po ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina at awitan na masasayang awit ang Panginoon. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tunuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampandi sila daratan sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo po sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit, na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, puso ay nakamit. Na araw, tala at buwan, may liwanag na hatid. Aking ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat, may pagkaing kaloob. Kahangahangang tunay ang iyong idinulot, kahit saan lumingon, mata ko'y nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y nakikita, pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alaala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Tayo po ay magsiupo. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon namin Diyos, Ikaw ay aming tahanan. Simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat Ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kasap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao ay pumapanaw na parang mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalansang sa harap mo'y nahahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas yaong hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbibi ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Yamang ito'y buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titinyaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, yaong naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ang panahon, ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon ay iyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangaglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan. At ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan. Mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya'y ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nanahimik. Ngayoy dumarating na ang oras para ako ay kumilos. Ako ay sisigaw, parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga salansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila ay gagawing liwanag at papapatagin ko ang bako-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin nung kanyang mga lingkod, na lahat na lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos ang naglipana.
ang anumang hagad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yung ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula yung hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yung anak na panganay. Maging tao at maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpamala siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Farao at kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak ng mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yaong haring Amoreo na si Sehon ang pangalan at ang haring Angalay Og, isang haring tagabasan at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam. Ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hinirang. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Judith. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoong ating Diyos. Sinusubok lamang niya tayo, gaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Aalalahanin ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham at kay Isaac at ang nangyari kay Jacob nung siya ay nasa Mesopotamia at naglilingkod bilang pastol ng kawa ni Laban sa kanyang amain. Hindi tayo pinailalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katapatan tulad na nangyayari sa ating mga ninunong iyon. At hindi rin naghihiganti sa atin, manapay dinidisiplina niya tayo para ituwid. Umawit ng papuri, mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri, mga hinirang ng Diyos, at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ang Panginoon na isang bagong kanta. At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri, mga hinirang ng Diyos, at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Tayo po'y tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na iligtas na niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Dahil nakikinig si Kristo at inililigtas ang mga umaasa sa Kanya, manalangin tayo.
Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin dahil sagana ka sa habag at sa saganang pag-ibig na sa amin iyong inilahad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Kasama ng Ama, patuloy kang lumilikha sa mundo. Panibaguhin mo ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Buksan ang aming paningin at ang paningin ng aming kapwa upang makita ngayon ang araw na iyong gawaing kahanga-hanga. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Tinawag mo kami ngayon sa iyong paglilingkod. Gawin kaming katuwang ng iyong kaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pampasandambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pampasandambana at parokya ni Santo Padre Pio. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Sabay-sabay natin dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, ibinigay mo sa amin ang lupa upang bungkalin at ang araw upang tumulong sa pangangailangan namin. Tulungan kaming gamitin ang maghapong ito para sa ikadarakila mo at sa kabutihan ng aming kapwa-tao. Hindi hiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, marami pong salamat.